Lunoso ngayon, no, ang pag-usapan natin ito is itong tungkol sa buhay natin dito sa mundong ito, no, na alam naman natin, no, na lilipas tayo lahat dito. Ayon dito sa sulat ng mga ngaral o sa Ecclesiastes, sinabi dito, no, na walang kabuluhan ng lahat. Sa buong buhay ng isang tao, nagtatrabaho siya, pero pagdating ng araw, anong mapapala niya? No? Ganito kasi yan, no? Dito sa mundong ito ngayon, no, sa lahat naman tayo nagsisikap, no, lahat ng ating pinaghirapan ngayon, darating yung araw, no, na magiging wala talaga itong ulan. Sandali lamang natin itong mahahawakan pagdating ng ilang taon, 50 years from now or 100 years from now or 200 years from now, yung mga bagay na pinaghirapan nating buuhin, itayo, yung pinaghirapan natin, no, na lahat ng ginugulan natin ng ating buong lakas pagdating ng araw, ilang years from now, 200 years from now, lahat ng yan, iba na ang magmamayari. Sa bahay na tinitirhan mo, iba na rin ang nakatira. No? So, itong mga bagay na ito, yung paghihirap natin dito sa mundong ito, mababaliwala pagdating ng araw. No? Ganito talaga kaikli ang buhay ng tao. Habang lumilipas taon-taon ang kalendaryo, ang buhay ng tao dilipas din unti-unti na hindi na mamalayan ng bawat isa. Doon na lamang tayo magigising kung saan, kung kailan malapit na tayo mawala dito sa mundong ito. So dito pa lang, no, sa sulat sa Ecclesiastes, sinasabi talaga dito, no, na wala talagang kabuluhan ng lahat. Lahat ng pagsisikap ng isang tao, wala, no. Lahat ng lakas natin, buong puso, oras, isip, pagod, ginugol natin sa pagsisikap dito sa mundong ito upang makamit yung tagumpay, makamit yung pangarap, pero pagdating ng araw, tayo ay mawawala at mamamatay. Kaya sinabi doon sa kanta, di ba, no, na anong halaga ng isang bitiin kung ang buhay rin ay babawiin, no? Ito talaga yung pinakamaling hakbang na magagawa ng isang tao, yung buong lakas niya, buong buhay niya, igugol niya sa pagsisikap upang maabot yung mga pangarap niya, to earn money. Ito mga bagay na ito, sandali lamang talaga mahawakan. Kahit pa ikaw ay magiging mayaman sa buong mundo, sandali lamang yan. Pero yung buhay natin sa ating Panginoong Kristo, magpakailanman yan. Habang buhay na walang hangganan. Kaya para saan pa ang hirap natin dito, no, na hindi tayo makukontento sa mga bagay na meron tayo. Bakit ang tao hindi makukontento? Isipin natin dito sa mundong ito, lumabas tayo dito sa mundong ito, o dumating tayo sa mundong ito, walang dala, at aalis tayo sa mundong ito, wala ring dala. Ang tanging madadala ng isang tao, yung kanyang mga ginagawa or nagawa niya dito sa mundong ito, sa walang kabuluhang buhay na ito. Ang buhay ng isang tao, magiging makabuluhan lamang yan kung siya ay buong pusong naglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi tayo nilagay dito ng Diyos upang maging mayaman or magpayaman. Magsikap na magiging mayaman, magbuo na maraming mga bahay. Wala yan, hindi yan. Sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Hageo, no, na makatarungan ba, no, na yung templo ko sira, pero yung bahay nyo napakaganda. Nakatira kayo sa magagandang bahay, nagpapatayo kayo ng magagandang bahay, pero yung templo ko sira pa rin. So sa daling salita, marami sa atin dito, no, na yung mga ikapo na hinihingi ng ating Panginoon ay ipinagkait ng bawat tao, na ito ay para sana sa templo, para may pagkain ang templo, according sa sinasabi dito sa sulat ni Moises sa Deuteronomy, sa Exodo, o sa lahat dito, at sa sulat ni Malakayas patungkol dito. Lagi natin tatandaan, kahit pa makamit ng isang tao ang mga bagay sa mundong ito, pagdating ng araw talaga lilipas tayo, malilimutan tayong lahat pagdating ng araw. Para saan? Yung pagsisikap mo, makipagpatayan ka pa, makipagbuno ka pa sa kaso, or
walang kabuluhan. Kaya lahat ng mga bagay dito na ginagawa ng mga tao dito sa mundong ito, wala talagang kabuluhan. Magiging makabuluhan lamang ang isang tao kung yung buong buhay niya ay alay niya sa Diyos. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito, ialay niyo sa akin ang inyong buhay. Magiging makabuluhan lamang tayo kung ialay natin ang buhay natin doon sa Panginoon, sa ating Panginoon. Kasi dito sa mundong ito, alam ng Diyos na wala tayong mapapala dito. Kahit pa magkaroon ka ng maraming barko, maraming mga kumpanya o building, eroplano o anuman, ikaw pa magiging mayaman, magiging wala kang kahulugan o kabuluhan pagdating ng araw. Kasi sinabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? Anong mapapala ng isang tao kung maangkin niya ang buong mundong ito kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa? So ito yung pinakamasaklap na mangyayari sa atin kung hindi tayo makukontento sa mga bagay natin dito. Every time na isang tao magsisikap na yumaman, na magdagdagan pa ang kanyang kayamanan, lalo lang niyang pinapahirap ang buhay niya. Lalo lang niyang dinagdagan yung sarili niya na marami pang problema, na alam naman ng lahat, alam natin na itong mga bagay na ito ay hindi natin mapapakinabangan ng habang buhay, kundi iiwan natin ito pagdating ng araw doon sa mga maiiwanan natin, mga anak or apo o sino man, kamag-anak. Simple lang naman ang pangangailangan natin sa araw-araw, yung may makain tayo at saka may mainom at may maisuot. Pero marami pa rin mga tao ngayon na mga milyonaryo or mga taong angat sa buhay na hindi man lang kayang magbigay sa kanilang ikapo sa templo ng Diyos at hindi man lang kayang lingunin yung mga pulubi na lubos pang nangangailangan na sana hindi man lamang ito halos hindi man lamang mababawasan yung mga kayamanan nila kung magbibigay man sila ng ganito ganyan. Pero ipinagkait nila ito na bigyan yung mga pulubi or yung mga tao na wala ng damit. Pagbibigyan nila ito, tingin nila na wala silang mapapala, hindi talaga nila ginagawa yung mga ganyang bagay. Lagi nating isipin dito sa mundong ito, walang mananatili. Lahat ng mga mayayaman noong unang panahon, sabihin na natin sa panahon ni Solomon. Si Solomon ay isang pinakamatalinong hari noong sa panahon niya. Nagiging mayaman siya, binigyan siya ng Panginoon ng mga yaman. Sabihin natin, no? Noong unang panahon sa panahon niya, pero yung mga yaman niya noon, yung mga lupain niya, o sino man o ano man, sino na nagmamayari sa panahon ngayon? Wala na. Iba na ang mga nagmamayari. Ganon din sa mga mayayaman ngayon. Halimbawa, marami kang mga lupain ngayon or mga buildings or negosyo. Pagdating ng panahon, lilipas ang 500 years, 200 years, 300 years, wala na. Lahat ng pagsisikap mo, lahat ng ginugulan mo ng buong mong panahon at lakas, iba na ang magmamayari at nakatira sa bahay mo. Lagi nating iisipin yan kung gaano kawalang kabuluhan na pagsisikap ng tao dito sa mundong ito na siya ay yumaman. Kailangan lang talaga is makontento tayo sa mga bagay na meron tayo na binigay ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, no, I will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Kung nangangailangan tayo nito, alam na ng Diyos kung ano man ang dinidesire ng ating puso. Kung ano man ang kailangan natin sa araw-araw. Kung nangangailangan tayo ng mga pagkain, bibigyan niya tayo. Ang tangi lamang natin gagawin dito sa mundong ito is to survive. To survive lang. To serve God. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Hindi ko kayo ini-encourage no, to build a business na magiging mayaman kayo. Kundi to build a business in God. Offer your life in God. Kasi sinabi dito ng ating Panginoon, uulitin ko, sinabi ng ating Panginoon, ialay niyo sa akin ang inyong buhay. Hindi natin siya kayang linlangin. Mas malilinlang mo pa yung sarili mo kaysa siya mismo. Kaya, para saan yung pagsisikap natin dito, kung sinasabi dito sa Ecclesiastes,
na nagsisisi siya sa lahat ng kanyang mga nagawa. Lahat ng kanyang mga nagawa ay pinagsisihan niya. At darating din ang araw na ang kaluluwa na nandito sa pusong ito, na sa buhay na ito, sa katawang lupa na ito, babalik sa Panginoon. At itong katawan na ito ay babalik sa lupa kung saan ito nagmula. Kaya umiwas po kayo sa mga bagay na ito. Huwag nyo pong ibuhos yung buong puso nyo at isip nyo dito sa mundong ito. Kasi ang sinabi dito sa kasulatan, ang taong nagmamahal sa mundong ito ay nagiging kaaway ng Panginoon. Kung minamahal mo masyado ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, na magiging mayaman ka, kasi isa yan sa mga gusto ng bawat tao. Kasi ano yan a pride. Marami yan ganyan, nakabili ka ng sasakyan. Maniwala ka sa akin, walang kwenta talaga yung lahat na yan. Yan ang mga bagay na yan ang dinidesire ng mga taong walang takot sa Panginoon. Mga taong hindi kumikilala sa Diyos or hindi nakakakilala sa Diyos, na magsikap ng buong buhay nila ito. At every time na makamit nila ito at yayaman sila at nagtatagumpay sila sa buhay na ito, nagiging mapagmataas na sila. Ang hindi nila alam, sila ay nalilinlang na ni Satanas. At sa ganung paraan, sila ay candidate na talaga sa kamatayan kung ganon ang ginagawa ng bawat tao. Kaya imulat nyo po yung buhay nyo, imulat nyo po yung mata nyo dito sa mga pangyayari sa mundong ito, na lahat ng mga nakikita mo dito sa mundong ito, sa mga paligid mo, kasinungalingan yan. Darating yung araw, mamumulat ka na nalilinlang ka nito, mabagay na ito. Simple lang yung kailangan natin sa buhay, yung may makain tayo, yung hindi tayo magutom. Kasi sinabi dito sa kasulatan, di ba? Give us this day our daily bread. Daily bread, yung mga pagkain na kailangan ng ating katawan at pagkain na kailangan ng ating kaluluwa, which is the word of God. Kasi sinabi dito sa kasulatan, ang tao hindi nabubuhay sa pagkain lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Yan ang pinaka-importante, ang pulong sa Ginoo, ang salita ng Diyos. Yun yung dinidesire talaga ng ating kaluluwa, na hindi nyo pinagbigyan kung ano ang gusto ng inyong kaluluwa. Mas pinagbigyan nyo or pinapahari nyo ang kagustuhan ng inyong laman. Ganito ang nangyayari sa mundong ito. Mas pinapriority ng bawat tao na makamit ang lahat ng bagay sa mundong ito, na yumaman, pero nalimutan na ang Panginoon. Huwag nyo pong subukan ang ganitong pangyayari. Kasi pagdating ng araw, baka sa kahuli-hulihan, pagsisihan nyo ng buong panahon, wala nang katapusan. Sinabi dito na ang tao, pag mamatay, wala na talagang katapusan. Nagsimula na ang buhay natin. Ito yung simula ang buhay natin dito sa mundong ito. And after that is judgment. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone. Amen.